Okay, good morning. Good morning. Kamusta ho? Parang may maraming upuan ngayon ah. Asa na kayo mga nakaupo? Baka kailangan tawagin. Tawagin na natin na lumabas na. Tayo po ay tumayo sa pagbabasa ng scripture para sa umagang ito. Tayo po ay nasa John chapter 11, verse 38. Basahin po natin sa Tagalog. From verse 38, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. This be the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong biyaya sa bawat isa. Salamat sa pagkakataon ito na kami binigyan mo ng lugar, panahon, araw, at oras upang magkasama-sama ito at sa bawat isa bilang isang simbahan. Nawa ay inyo kaming pagpalain ng iyong salita sa umagang ito. Dalahin ko, Panginoon, ang lubos na kapahayagan mula sa iyo sa tulong ng banal na Espiritu ang nais mong ituro sa amin. Pinapupurihan ka, Panginoon, naming lahat sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya kung wala kayong makitang katabi o tao sa likod, next week magdala kayo para may babatiin kayo. Okay, kamusta? Are we good? So far, ano na ang ating natutunan sa magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro? Lalo na sa Panginoong Jesus, na kung saan ay talagang sa bawat tagpo ay nakita natin. At ngayon naman, kay Lazaro, ano ba makakapagpahayag ng pananampalataya si Lazaro gayong siya ay patay na? Si Marta, nakita natin ang kanyang pananampalataya na kung saan talagang may pagka ngayon intellectual, somewhat a passive na tao, pero syempre may kulang. Kaya kailangan pa rin ang kanyang ate, kanyang kapatid, bukod doon ay wala siya ibang ginawa kundi umiyak. Umiiyak siya nung bago dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, umiiyak siya. Pumunta siya kay Jesus, umiiyak pa rin siya. Ayan. Tingnan natin kung umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. So doon, nakita natin na anumang area ng buhay, no, sa emergency, may sakit, a lot, at kay Maria na emotional, naibigay niya yung kailangan
ni Maria. Okay? At dito naman, sa tagpong ito, ano ba mangyayari? Si Lazaro ba ay mabubuhay? Binasa na natin, no? Sabi kay Lazaro, lumabas ka at lumabas nga. Ano naman na matututunan natin sa tagpong ito? Ang title po ng ating mensahe sa umagang ito is ang kapangyarihan ng salita ng Diyos or si Kristo. Mahaba ang oras ko, mga 10:30 ako nag-start, so mga 12, isa't kalahating oras. Sakto yun, kung may mga late, abot pa. Okay, number 1, ang dalangin ni Jesus. So from verse 38, sabi doon, and Jesus deeply moved again. Sa Tagalog, nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. So, dito sa pagkakataong ito, papunta na sila ng libingan at pagdating doon, nakita na naman isang Juan tungkol kay Jesus na ito ay talagang somewhat sa tagpong ito ay emosyonal. Nabagbag ang kalooban. Muli, nilagay ni John, no? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Sa tingin niyo, bakit? Kasi nga, babalikan natin yung mga naunang verse, kasi mahal. Mahal ni Jesus si Marta, si Maria, at si Lazaro. So bilang tao, is nararamdaman ito ng ating Panginoong Jesus. No? Kung paano tayo may mga nararamdaman, emosyon, saya, dalamhati, ganun din siya kasi siya ay perpektong tao. Pero siya din ay perpektong Diyos. Okay? Tandaan natin, hindi natin pwedeng sabihin, lalo na ngayon, sa ating pananampalatayang Kristiyano, na hindi tayo naiintindihan ni Kristo. Dahil ang unang makakaintindi sa atin ay siya, dahil siya ay tao. Perpektong tao. Tayo, hindi tayo perpekto. Pero as long as we follow this perfect one, the Holy One of God, natututo tayo. Sa ating paglalakad is maging kagaya niya. Hindi bilang Diyos, hindi tayo Diyos, kundi bilang tao na perpekto, bilang anak ng Diyos. A child of God. So dito nakita natin ng mga, si Marta, although mukhang malalim ang kanyang pananampalataya kay Jesus, at somewhat para nakakapagsalita siya kay Jesus, at si Mary naman, nakakaiyak siya kay Jesus. Kaya niyo bang gawin parehas? No? O kagaya kayo ni Maria na puro iyak na lang, Lord! Lord! No? Si Marta naman, wala nang binanggit na umiiyak siya. Pero, somewhat, nakikipag-usap siya. Nagagawa niya makipag-usap kay Jesus ayon sa mga itinuturo ni Jesus. Kung magtataka nga ngayon na si Mary na laging kasama kapag may Bible study, iyak ng iyak. Tapos si Marta na laging busy sa kusina, sa pag-aasikaso, siya pang merong masasabi. Ako, sino ba talaga ang nakikinig pagdating ng Bible study? Okay? So ano pa man yon is, si Jesus ay nasa buhay ng magkakapatid na ito. At nilinaw ni Juan yon. Kumbaga, totoo ito. Mahal ni Jesus sila Maria, Marta, at Lazaro. At dito sa puntong ito, sabi ni Juan, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus. Pinahayag ni Jesus na siya ay merong pakiramdam. Hindi siya dumating doon sa libingan na parang, ito ba? No, okay, sige, madali lang yan. Hindi ganoon. Kasi siya ay naramdaman niya ang dalamhati ng mga nagdadalamhati. Alam niya kung ano ang nasa tao. Mga Pariseo, ang iniisip nito, ang puso ng mga mapagmataas, alam niya yan. At dito sa puntong ito, ang pagiging emosyonal, somewhat nararamdaman din niya. So dito binigyang linaw ni Juan na talagang nasa libingan sila. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib. Okay? Unang panahon,
ganun lang ang libingan. Wala pang ano yun, kabaong. Wala pang ataw, wala pa, hindi pa sinisemento. Kaya sabi dito, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Sabihin nyo nga, bato. Malaking bato. So, ang palatandaan is, ayun, may malaking bato na nakaharang sa libingan ni Lazaro. So, sure na yon, napatay na si Lazaro. Sure na ba kayong patay na si Lazaro? Kung sa mga telenovela, ang patay na bubuhay, mas lalo na kay Kristo. Ang sabi ni Jesus, dito ba nakalibing si Lazaro? Hindi. Nabagbag ang kalooban niya, pero still, nasa ulirat pa rin siya. Nasa tamang pag-iisip pa rin ang Panginoong Jesus. Hindi siya nadala, hindi siya kontrolado. May emosyon siya, but hindi siya kontrolado ng emosyon. Okay? Kaya sabi niya, alisin ninyo ang bato. Ngunit, kilala niyo si Martha? Si Martha, yung napakabait. Sa inyo nga yung hangin dito. Parang lahat yata ng virus pumupunta sa akin. Sabi doon, ngunit si Martha, na nakapatid ng namatay, so baka ibang Martha kasi isipin natin . So gustong linawin ni Juan, ito yung kapatid. Okay? At ito rin yung kausap ni Jesus nung unang mga verses. Okay? Sabi niya, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. So, sabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. May utos si Jesus. Anong ginagawa sa utos? Nangangatwiran. Hugasan mo yung pinggan. Mamaya na. Alisin ang bato. Panginoon! Ganyan din ba kayo parang si Martha? Paano ba natin ipapakita ang pagtitiwala sa isang Panginoon? Ano yung pinakaunang evidence, manifestation that you really trust someone as your Lord, as your Master, is to obey. Not to check if ang kanyang iniisip ba ay tama. Not to question kung ang kanya bang inuutos, teka lang, Lord, mali ka yata. So alam natin dito na si Martha is somewhat, may tiwala siya kay Jesus, pero ano nangyayari kay Martha? Sabi niya, nangatwiran, there's a command from Jesus for us to do. Alisin ang bato. Kung masunurin lang yung bato, sabihin ng bato, ako na. Kung ayaw niyo sumunod, ako na. Sabi ni Martha, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Gustong ipunto ni Juan dito ang isang kakaibang ugali ni Martha na dapat natin makita upang tayo rin ay matuto. So ito talagang si Martha. Akala natin naiintindihan na. Nagmamarunong na naman. Ano ba sabi ng Panginoon sa kanya? Naalala niyo ba? Ano sabi ni Panginoon sa kanya? Kung sasampalataya siya. So dito, ang gustong bigyan diin ni Martha is nangangamoy na. Ano ba gagawin nila doon? Ini-expect ni Martha siguro na si Jesus ay pumunta doon para umiyak. Para magpakain. What do you expect from God when He comes to your place? To your dead place? Even if Martha knew and the others that Jesus had raised, marami na siyang ginawang mga himala, Matthew 11 verse 5, Mark 5:22 to
to 43 and Luke 7:11 to 15, they were people who had been dead for only a short time, kagaya nung isang batang babae na patay na, tulog, tapos ay nagising. Tapos nasabi ni Jesus, pakainin ninyo siya. Pero itong si Lazaro, 4 na araw na. And the actual decomposition, yung ng katawan ay nag-uumpisa na. Ma-decompose. At sa pagkakataong ito, wala nang anumang chance pang ito ay ma-resuscitate. Imposible na. So somewhat siguro ang iniisip dito ni Martha, si Jesus bilang doktor ay gagamutin pa si Lazaro, aayusin pa ba ang katawan niya? O gagawa ba si Jesus ng isang putik, no? At ilalagay kay Lazaro upang ma-restore ang kanyang katawan? Kagaya ng ginawa niya doon sa bulag, na dumura siya, gumawa ng clay, ng putik, at inilagay sa mata ng bulag, at ito ay pinaglinis doon sa pool of Siloam at siya ay nakakita. If you were to ask, kung kayo ay tatanungin, yes, lahat tayo nagtitiwala sa Panginoon na meron siyang gagawin sa buhay natin. Pero ang tanong, paano o ano bang iniisip nyo kung paano niya gagawin yan sa buhay ninyo? Siguro ang gagawin ni Lord sa kalagayan ko ngayon, pagpapalain niya ako ng isang tindahan. O kaya magpapadala siya ng isang tao sa buhay ko para ang problema ko sa aking trabaho ay maayos. Tama ba? O kaya naman sa problema natin sa ating, kung ano ba ang ating pinoproblema? Kuryente, tubig. Magpapadala si Lord na magbabayad ng aking kuryente. Kapag bukas ko ng rep, pupunta ako ng grocery, sabi ni Lord na walang pera at merong magbabayad dito para sa akin. Somewhat gumagawa tayo ng ganong mga bagay na gumagawa tayo ng mga eksena or scene na kung paano tutugunan ng Diyos ang ating mga problema. Pero we're missing the point. Ganyan din ba tayo mag-isip? Lord, I need help. At ano ibibigay sa'yo ni Lord? Mag-iisip ka. Bibigyan niya ako ng ganito. May tao na ganito. Ilalagay niya ako, dadalhin niya ako sa ibang bansa, dadalhin niya ako sa probinsya, gumagawa tayo eto ganito yung eksena ni Martha. Bakit sasabihin ni Martha na nangangamoy na po siya, 4 na araw siyang patay, bakit mo pabubuksan ang libingan? Ano ina-expect ni Martha? Iniisip niya ba, kaya pinabuksan ni Jesus yun dahil papasok sila doon at may gagawin si Jesus? Sa tingin nyo, ano ang gustong ipaunawa ni Jesus dito? Gusto ba na makita siya ng mga tao na siya ay physically na merong ginagawa? Or He wants everyone to hear His word? Baka yun naman talaga ang kailangan natin. Ang salita. Kaya ang title natin dito, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil yan lang talaga ang natatanging sagot sa lahat ng problema natin. Mabaho na. Sabihin, sige, lilipas din yan. Ang mga Hudyo ay kahit na gumagamit ng mga pampabango para sa mga patay o aromatic spices, ang custom nila, hindi nila ito ini-embalsamo. Kundi gumagamit lamang sila ng mga halaman upang i-counteract ang masangsang na amoy. Ito ay ang bangkay ay kanilang babalutin sa isang tela, sa lalagyan ng mga spices. Ang mga Hudyo ay hindi kagaya ng mga Egyptian na pag binalot ang bangkay parang mami, parang pagkahigpit-higpit na gano'n. Hindi.
Baka daw di makahinga. But rather loosely, no, maluwag. Tapos yung ulo ay bukod ang balot nito, hindi kadugtong ng pinambalot sa katawan. At dito rin, kaya sa huling bahagi, na-indicate na si Lazarus, kahit na siya ay balot, siya ay nakalakad, nakalabas, no? Hindi nga sinabi ko nakalakad, di basta lumabas. Kayo na mag-isip kung paano siya lumabas. Basta nung pinalabas siya, buti pa yung patay, sumunod, no? Lumabas. This indicate by the fact that Lazarus could move out of the tomb before he was unwrapped. Bago pa siya kalagan. Ano ang sabi ni Jesus kay Martha? Di ba't sinabi ko sa iyo, salita. Ito yung, ano yung pinakamadaling kalimutan sa lahat? Ang salita. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano ang tinanggap ni Maria kay Jesus? Salita. Tapos may naglalaro kay Martha kung anong gagawin ni Jesus sa bangkay. Siguro hahawakan ni Jesus yon para mabuhay, para ma-restore ang kamay. Somewhat, dito makikita natin na tayo rin minsan or madalas, kapag meron tayong dinadalangin sa Panginoon, gumagawa tayo ng sarili nating mga eksena na kung saan paano gagawin o tutugunan ng Diyos ang ating mga suliranin. Ito, ibang eksena to, patay. O baka mamaya pwede ring isipin, pagbukas nito, pag pumunta tayo doon sa loob ng libingan, wala na doon si Lazarus. Baka nasa bahay na. Pwede natin isipin yan. Sana, Lord, nananaginip lang ako in an instant na pag pumitik ang Panginoong Jesus, pag gising nila, buhay pala si Lazaro. Then they miss out the point that they need, which is the word from Christ. If we keep on, kung patuloy tayong gagawa ng mga ganyang kwento sa ating isip, mamimiss out natin ang salita. Dahil gumagawa tayo ng sarili nating kwento. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Paano kung may magsabi rin sa'yo ng ganyan? Sino makaka-relate? Akala natin natuto na, pero may konti pa pala. Ngunit ipinapaalala lamang uli sa kanya ni Jesus ang patungkol sa kanyang sinabi kay Martha. Kung na sabihin siguro ni Jesus, Hey, Martha! Sa amoy. Balikan natin ang sinabi sa naging conversation ni Martha kay Jesus. John 11:21-27. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong ngayon ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Gaano kaya pinanghawakan ni Martha ang salita ito ng Diyos? Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. So, magkaiba ng pahina. Magkaiba ng page. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin,
kahit mamatay ay muling mabubuhay. Dapat nyo bang panghawakan ang salita ng yan ng Panginoong Hesus? Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Dapat. Lord, mamamatay na ako. Nakakalimutan ang sinabi sa John 11, verse 25. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinasabing ito ng Panginoong Hesus? Yes, Lord. Parang si Martha. Kaya lang, Lord, 4 na araw ng patay. Marami nang namatay, Lord, pero bakit hindi pa rin sila nabubuhay? Naniniwala ba tayo na hindi? Kaya sabi ni Martha, sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahan darating sa sanlibutan. Ano ba ang tanong ni Jesus sa kanya? Balikan natin, verse 25 to 27. Sabi sa verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang, verse 26, nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ano ulit ang sinabi ni Jesus? Natandaan niyo ba? Ngayon, kung natatandaan niyo ang tanong, naniniwala ka ba sa sinasabing na ito? Ano ang sagot ni Martha? Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo. Somewhat parang ang layo yata. No? Tama ba? Tama ba yung pagkakatingin ko? Itong sinabi ni Martha na naniniwala siya ang Kristo, matagal na siyang naniniwala dito. Na anak ng Diyos, na inaasahang darating sa sanlibutan. Yun ba ang tanong sa kanya? Minsan, siguro pag tayo tinanong, sabi ng salita ng Diyos, love your enemies. Naniniwala ka ba dito? Susunod ka ba dito? Opo, naniniwala po ako kayo ang Kristo. Mapagpatawad ang Diyos, ako hindi. Mapagmahal si Kristo. Opo, naniniwala ako mapagmahal kayo because God is love. PMAC is not God. So, I am not love, only God. Ganyan ba ang ating sagot? Paano si Martha? Naniniwala ka ba na bubuhayin ang mga sumasampalataya na mamatay man? Opo, kayo ang Kristo. Naniniwala ka ba na kaya kong tugunan ang iyong mga pangangailangan? Naniniwala ka ba na kaya kitang iligtas sa anumang sa kamatayan? Opo, naniniwala po akong kayo ang ilaw. Oo, siya yun. Pero ang tanong, do you believe what I say? Ang lahat ba ng sinasabi ni Kristo ay ating pinaniniwalaan? O yung iba lang? Kaya inulit sa kanya. Dahil alam ni Kristo, hindi niya naiintindihan. Hindi talaga siya naniniwala. Yung sinabi niya, ako ang Kristo, matagal na niyang pinaniniwalaan yun. For flesh and blood does not reveal it to her. But by Father who is in heaven. Kagaya ng kay Peter. So ang mga senyales dito sa Gospel of John is para ipakita ang identity ni Jesus. Ang kapangyarihan ng salita, ang salita ng Diyos, ay ipinakita ang kaluwalhatian niya at upang ang mga tao ay gumawa ng desisyon base ayon sa pagkakakilala na ipinahayag mismo ng Diyos.
Jesus is God. Naniniwala tayong lahat. Pero sometimes, most of the time, we need to be reminded. Dahil yung mga tinatanggap natin na hindi natin gaanong pinanghahawakan, mabilis siyang makakalimutan. Somewhat hindi masyadong inintindi ni Martha ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya. Dahil nakatingin pa rin siya, dala pa rin siya ng kanyang pagdadalamhati. Most of the time, we act as if we did not learn anything. And that is why we need to be reminded by the Word of God. We need someone to remind us of the Word of God. Martha always tempted to look at the realities at makalimutan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos. Baka sa sobrang pangangatuwiran natin, hindi na natin na isa sa buhay ang kagandahan at karunungan ng salita ng Diyos. We are instructed to trust Jesus, not instruct Jesus. Pag sinabing magtiwala, nagtitiwala ka ba sa akin? Kaya lang, Lord, mabaho na eh. No, we are instructed to trust, not to instruct Jesus. So it's time to look upon Jesus Christ. Sige, Martha, tama na yan. Kung saan-saan ka nakatingin. Ito mga susunod natin pag-uusapan, it's all about Christ. Number 2, tumingala at nagpasalamat si Jesus. Tingnan natin ngayon ang natatanging nilalang sa kwentong ito na dapat nating makita at makilala. Verse 41, wala nang tanong-tanong, inalis nila ang bato. Siguro sabi ni Martha, sige na nga, alisin nyo na. Bahala kayo. Sinabi ko na, mabaho yan. Ha? Mag-Christmas kayo. Wala na yung pag-asa, Pastor. Sinabi ko na sa iyo. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Jesus' prayer was not really a petition, but thanksgiving to the Father. The reason for the miracle was to authenticate his claim to be the Messiah and the Son of God. Jesus offers thanks for the answer to his prayer. He is careful to relate this miracle to his mission as the Messiah. At ang kanyang panalangin dito, tumingala, Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Makikita rin niya na merong sa Old Testament na somewhat ganito rin ang klase ng panalangin. 1 Kings chapter 18 verse 37, ang panalangin ni Elijah, sabi niya, Answer me, O Lord, answer me, that these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back. And Psalm 118 verse 21, I thank you that you have answered me and have become my salvation. And Psalm 121 verse 1, I lift up my eyes to the hills. So tumingala. Nanalangin ng pagsasalamat. From where does my help come? And sa Psalm 123 verse 1, to you I lift my eyes. O you who are enthroned in heaven. This verse
verses shows us the example of someone who fully trusts God. And that's what Jesus did. He is the best, the good, the only example, the Holy One of God. We ask in prayer not because of what we want, but for Him to make known. 1 Kings 18:37. Diba? Bakit nanalangin si Jesus? Sinasabi ko ang mga ito upang ang mga narito ay makilala na ako ang iyong isinugo. We come in prayer with confidence that God hears our prayer. Psalm 118 verse 21, nakababasa natin. And we should always look up to Him for help comes from Him. Kanino tayo dapat tumingin? Kasi kanino ba nanggagaling ang tulong? Sa Kanya, which Jesus also demonstrated. Ang mga tinutukoy ng isang tao merong lubusang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos, ayan, si Kristo. Mapagpasalamat, mapagtiwala sa Ama, merong confidence na siya ay dinirinig ng Ama. Ganyan manalangin ang Panginoon. Walang anumang masyadong maraming instruction but a full revelation of pouring out his heart to God. Tingnan niyo yung prayer ni Martha. Panginoon, kung nandito ka lamang, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Ngunit, alam ko, ibibigay anuman ang inyong hilingin. Ganyan ba ang ating pangungusap pag tayo nananalangin? Lord, I know that you are, but, Lord, I know your word na dapat ako makiging mapagpatawad, na dapat kumalin ang aking kaaway, pero Lord, wag muna ngayon. Lord, bigyan mo ko ng lakas na sumunod. Pag sumunod ka, talagang magkakalakas ka. Hindi ka sumunod, lalo kang manghihina. Ano ba ang sabi? Sumunod, di ba? Bigyan mo ko ng lakas. Alisin ang bato, mabaho, Lord. Mahalin mo ang kaaway siya? Patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. Yung iba, lagi may katuwiran. Bakit nanalangin si Jesus? Number 3, ang layunin ng panalangin ni Jesus. Ang sabi niya, at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto. So ano yung purpose ng kanyang panirinig? Jesus displays His complete trust to His Father. And that is His motivation to always come in prayer.
upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. The sole purpose is for the people around to believe that He is the Christ. No, pwede namang pagdating doon, alisin yung bato, hindi makalabas si Lazaro. No. They have to hear the words of Christ. Sa kanyang panalangin, marinig ang panalangin ng Messiah upang ang lahat ay maniwala kay Kristo. He performs miracle for us to believe Him that He is the Son of God, hindi lamang upang mamangha sa kanyang mga ginawa, kundi ang dumating sa punto ng ating buhay na tayo ay manampalataya sa Kanya. Yan ang layunin ng lahat ng ginagawa ng Panginoong Jesus. He is concerned to Lazarus, Martha, and Mary, but He is more even concerned to those people around to get to know Him as the Lord Jesus Christ. Hindi lamang upang mamangha. Oo, talaga namang nakakamangha. Pero ang nais ng Diyos ay dumating tayo sa punto na kung saan tayo ay dapat manampalataya sa Kanya. Are you convinced with your hindi makarinig? The dead cannot hear. Here, but Jesus wants those present to see God's voice, God's words can raise the dead. Lazarus, labas.
Diyan lang kayo ha, diyan lang kayo, sabi ni Kristo. O ikaw, Marta, nababahuan ka, diyan ka lang, huwag ka sumama. Punta siya kay Lazaro. Lazaro, alika na, lumabas ka na diyan. Hindi. Because the word must be heard. Ang main concern niya dito yung mga tao ha. Instrumento lang si Lazaro. Upang makita nila na ang salita ng Diyos ay bumubuhay ng patay. God's voice can raise the dead. This divine call that gives life to the dead illustrates God's call to those who are spiritually dead be raised into spiritual life. Ang walang buhay spiritual, ang mga patay sa spiritual ay mabuhay sa kanilang spiritual na buhay dahil sa salita ng Diyos. Enabling them to both to hear ang boses ng pastol and follow Him. John 10:27 and 28. In-emphasize ni Juan na si Jesus ay sumigaw ng malakas. Hindi ibig sabihin dahil kailangan upang marinig siya ni Lazaro, patay yun. Si Lazaro, wow! Hindi niya sinabing,
Diyos, mabuhay ka! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni Lazaro. Hindi. Lumabas ka! At lumabas nga si Lazaro. Buti pa si Lazaro, masunurin. Yung pinapatanggal yung bato, ayaw tanggalin. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, isipin nyo na lang kung paano nakalabas si Lazaro na nakabalot ang kamay at ang paa. Kung siya ba ay lumilipad, pwede rin. Kung siya ba ay gumugulong, pwede rin. Kasi sabi ni John, lumabas nga eh. Kung paano lumabas, yun na yun. Kayo, paano ba kayo lumabas dito sa mundong ibabaw? Yung iba kinuha, yung iba nilabas. But the point is, lumabas siya. May nakabalot ding tela sa mukha niya. So, alam natin, lumabas si Lazaro bounded. Mukha, kamay, paa, patay. Walang magagawa ang patay. At iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. So, lumabas nga si Lazaro. John places a distinct emphasis on Jesus' voice. Jesus called to Lazarus, and by the word of Christ, the dead man rose. This resurrection ay isang litrato on how every conversion takes place. Paano ba ang isang tao ay pinapanganak muli? Saan? Sa salita ng Diyos. Kayo, paano kayo na-born again? Has someone shared to you? Paano kayo nakakilala sa Panginoong Hesus? Sa salita ng Diyos. Walang Kristiyano naging Kristiyano nang hindi Lazarus. Hindi kay Saint Lazarus. Hindi kay Lazarus, kundi kay Kristo. The focus is on Jesus.
Jesus, not on Lazarus. John does not record Lazarus' reaction. Wala tayong makikita reaction kay Lazarus dito. Pumapalakpak ba siya? Nagpe-praise the Lord? Nagpaikot-ikot? Gumulong-gulong? Nag-speaking in tongues? Hindi. Kasi ang point dito is everyone to look at Jesus Christ. At ang nilagay niya dito is many of the Jews believe. The focus is on Christ, not on Lazarus. At ano yung iniutos ni Jesus sa kanila? Kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. O sabi ko na nga ba, hindi siya lumabas na naglalakad eh. Bahala kayo kung ano yung isipin kung paano siya lumabas. Basta, ang sabi ni Kristo, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. We need the commands from Christ to help others. Yung iba doon, namangha na lang eh. Oo, kalagan nyo na makalakad. Christ commands Martha, Mary, and all other people present in there is kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Jesus raised Lazarus back to a mortal life. Pero, si Lazarus, mamamatay pa din. Namatay pa rin siya. So, isang senaryo, isang eksena, isang kasangkapan na kung saan naipahayag ang kapangyarihan ng Diyos at ang salita ng Diyos at si Kristo na sinugo ng Diyos na Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo mamamatay. Pero sa ating buhay, kagaya ni Lazaro na namatay, magamit ni Martha and for the rest of us. Sa madaling salita, sa
pamamagitan ng pagpapahintulot sa kamatayan ni Lazaro, ipinakita ang pagmamahal ni Jesus kanino? Kay Marta, kay Maria, kay Lazarus at sa ating lahat at sa milyon-milyon pang iba sa pinakamalalim na paraan na magagawa niya. Sa sitwasyon ni Marta at ni Maria, hindi agad-agarang ibinigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. It takes somewhat 2 days, 3 days, but still they receive the gift galing sa pinakamamahal nilang si Jesus. Kaya minsan mga kapatid, just want to encourage all of us, huwag tayo masanay sa instant. No? Kundi, we must be excited sa ating pagdaraanan na kung saan alam natin sa dulo nito ay matatanggap natin ang gantimpalang ipinangako sa atin. At along that journey, you will learn a lot from Christ. Simula ng unang araw hanggang sa ika-4 na araw, ang daming natutunan natin. Ay how much more your journey right now as you continue your Christian life sa salita ng Diyos. Bunga. Ano ang itinuturo sa nagtatanim kapag siya ay nagtatanim bago siya umani ng bunga? Ano? Patience. Perseverance. Hope. Mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. Kagaya ni Lazarus, kailangan nilang marinig ang
salita ni Jesus upang sila ay magkaroon muli ng buhay. Without Jesus, Lazarus will stay at the tomb. Without Jesus' words, Lazarus will not come out. Without the revelation from Jesus, Martha will still be trusting herself. At kung wala ang humanidad ni Kristo, si Mary ay mananatiling bihag ng kanyang emosyon. Si Jesus ang sagot sa lahat. Itong magkakapatid na ito, pare-parehong tumanggap ng biyaya ni Kristo. Jesus loves Martha, Mary, and Lazarus. Gaano ba natin kamahal ang mga tao sa paligid natin? Na merong isang tao na lalapit at mananalangin kay Kristo para sa kanila. Meron pa bang Martha? Meron pa bang Mary? O lahat Lazarus na? Patay na. Hindi tayo ang bubuhay sa patay, si Kristo. Pero tingnan natin, meron tayong gagawin. Ano ang sabi ni Kristo? Alisin ang bato, kalagan ninyo siya. This shows that Jesus delights to have us participate in His saving work. To overthrow